Amen? Na-bless ba kayo sa ating pagpupuri? Amen. Ang araw mag-special worship service ang family salita. Amen? Si Pastora Rosie at Pastor Manny na lang ang kulang sa kanila para mag-lead sa ating worship service. Gusto nyo bang makita yon? Amen. O isang hamon yon para sa family salita. Hindi ko nakalimutan yung aking salamin. Medyo emotional lang ako. Kasi death anniversary ni Inang ngayon. Pasensya na po. Para kailan lang nakalimang taon na siya. At alam niyo po, nung namatay siya, Linggo. Amen? Linggo, di ba? Sabado. Si Ate Tita Linggo. O sige, ano mga araw. Pero, sabi nga pagka araw ng Panginoon, uunahin ng Panginoon. Amen? Muli, isang pinagpalang araw. At sa mga nag-birthday na at magbe-birthday, happy birthday sa inyong lahat. Amen? Natuwa ako nakakita ko si Sister Marina kasi nagpaalam siya pero nandito siya. Sabi, yung kaluluwa mo, sabi nga hahanapin ang kaluluwa mo na makasamba sa Diyos at makasama yung mga kapatid mo na sumasamba sa Panginoon. Amen? Tutuloy po natin yung ating pag-aaral at dapat memorize na natin yung ating annual theme, Enlarge Our Territory. At yan ay nasa Isaiah 54, 2-3. At para sa buwan ng August hanggang November, ang ating theme ay kukunin natin sa TEAM, Team Jesus. Ano yung team natin nung nakaraan? Natatandaan ba? Team culture in the church. Ngayon, ano naman kaya yung letter E? May hula ba kayo? Ha? Hindi, yung letter E. Yung nakaraan yun. Jesus is the center of all. Tama naman. Hindi ko na patatagalin para sa letter E. Isang linggo ko yung hiningi sa Lord. Ang ating keyword ay engage. Napakalawak. Inaaral ko yung word na engage. Malawak yung kanyang pakahulugan. Depende kung paano mo ginamit. Konting lesson sa English. Kasi pag ginamit mo siya at nilagyan mo ng preposition, ano ba yung preposition? In, on, with, to, at, yan mga preposition. Halimbawa, pag sinabing engage in, o pwedeng engage in a business, engage in a conversation. Nakikipag-usap ka, kasali ka. Pag sinabing engage to, ito yung familiar kayo. Pag sinabing engage to, ano sabihin? Magpapakasal na, nangangako na sila, na nagkukumit na sila na magpapakasal sa isa't isa. Amen? Pag-engage with, pwedeng activity, engage with a project. So, simple lang yun. Mga konting discussion kung paano gagamitin yung engage sa ating team para sa September. Sa
Webster Dictionary, ito yung mga words na tinatawag na synonyms, kapareho. Yung engage, so pwedeng maging kapalit o gamitin in place of yung mga salitang nandito. Pero ang gusto kong pagtuunan ninyo ng pansin ay yung kulay black na naka-capital. Amen? Kasi dyan iikot yung ating mga pag-uusap. Yung involve, busy, occupy, participate. Pwede pa nga nandyan commit o pwede rin yun. Amen? Kasi balikan natin, kinuha ko yung definition ng engage sa Bible Dictionary. Sa Bible Dictionary, hindi ko na natagalog. Si Ate Rosie na lang mag-explain. Ito ay a deep, active commitment and participation in spiritual practices or a lifelong commitment to Christ. Ano sabi dito? Lifelong commitment. Eh di ba ang buhay natin walang hanggan? Pagkatapos dito may pangalawang buhay pa tayo. Ibig sabihin, yung pagiging engaged sa Panginoong Jesus, hindi matatapos. Amen? At iyon ang hinihingi ng Lord sa bawat mananampalataya at sa bawat iglesia sa kabuuan. Kaya ang ating theme for the whole September ay Engage Church. Iglesyang nakikibahagi. Ulitin ko lang, pag binabanggit natin ang church, ito ay yung binubuo ng mga tao na nananampalataya sa Panginoong Yesus. Pwede yung mapaisa-isa o pwede panglahatan o pangkalahatan. Amen? Hindi ko, ito na yung pinakamalapit na pagtatagalog ko. Baka matutulungan ako ng ating Filipino teacher dito. So, panawagan ng Panginoon, engage church. Kasali ka, kabahagi ka. Hindi ka lone Christian, hindi ka solo, hindi po pwedeng Kristiyano ka, sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi ka kabilang sa isang iglesia. Kasi hahanapin ang kaluluwa mo na makipag-fellowship sa mga kapareho mong nagmamahal sa Panginoon. Amen? At yung ating team ay kinuha ko galing sa Ephesians 2, verses 20 to 22. In verse 20, together we are His house, built on the foundation of the apostles and the prophets. And the cornerstone is Christ Jesus Himself. We are carefully joined together in Him because becoming a holy temple for the Lord. Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. Amen? Napakaganda, di ba? Sa Tagalog kasi wala yung word na together. Ibig sabihin, hindi yun isa. Hindi pwedeng together pag isa lang. Amen? So lahat tayo na mga mananampalataya ng Panginoong Yesus na pinag-ugnay-ugnay, pinagsama-sama, at dito carefully joined in Him. At ano ang panawagan ng isang engaged church? Becoming a holy temple for the Lord. Amen? Kasi pag sinasabi nung sa lumang tipan, pag sinasabing templo ng Panginoon, attributed ito sa mga Israelita o sa Israel. Kaya binanggit dito sa 22
through yung Gentiles, ibig sabihin yung mga hindi Israelita na naging mananampalataya are also being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. Amen. Amen. Tayo'y templo ng Diyos. Merong physical na temple, pero sa loob ng physical na temple, bawat mananampalataya ay templo ng Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. Ayaw nang lumipat. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyon, inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Tayo ay tahanan ng Diyos, bawat isa. At yung lugar na to ay banal. Bakit? Nandito yung binanal ng Panginoon. Sabi dito, nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Itinalaga ka na. Yun yung word na pwedeng itagalog doon sa engage. Amen. Itinalaga ka na, in-engage ka na para sa Panginoon. At para sa pag-aaralan natin bilang introduction, qualities of the engaged church. Mga katangian ng nakikibahaging iglesia. Sabi natin, patuloy na binabanal. Iyon ang panawagan natin. At yung kabilang doon sa templo na itinatayo at patuloy na binabanal ng Panginoon, may katangian dapat nakikita. O sa mga mananampalataya, may katangian na magpapatotoo na ikaw ay tinubos na ng Panginoon. Na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas na ng iyong buhay. Amen? Acts 9:31 mula sa New Living Translation. The church then had peace throughout Judea, Galilee, and Samaria, and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. And with the encouragement of the Holy Spirit, it also grew in numbers. Yung mga binanggit dyan, yung Judea, Galilea, Samaria, pwede rin natin yung palitan ng lugar. Pwede natin sabihin, Hagunoy, Paumbong, Malolos, Kalumpit. Amen. Kasi nung time na yun, doon kumikilos yung Panginoon. Amen. At kung bubuod, summary, buod, yung buod ng verse na to, basahin nyo yung lahat ng nakaread. The church became stronger as the believers lived in the fear of the Lord. It also grew in number. So, tandaan niyo pag may hina-highlight, basahin niyo yung mga naka-highlight lang. Ibig sabihin, iyon yung punto noong gustong ng mensahe ng verse. Sa Tagalog, kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea, at Samaria ay naging mapayapa at matatag. Hindi masyadong madikit, hindi masyadong malapit doon sa English version. At patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Amen? Ito yung nilalakaran ng isang engaged church.
Balikan, sabi dito, became stronger as the believers live in the fear of the Lord. Ito yung takot na hindi naman marinig mo lang yung pangalan ng Lord, manginginig ka. Siguro kung may kasalanan ka, oo kasi may pagdidisiplina. Ito yung takot na natatakot ka na hindi ka makasamba, natatakot ka na hindi mo maranasan yung presensya ng Diyos, natatakot ka na hindi ka makasunod sa Diyos, natatakot ka na hindi mo maibigay sa Diyos yung karapat-dapat na sa Kanya. Kasi kung ganoon ang ginagawa ng bawat iglesia ng Diyos at bawat mananampalataya, kasama itong grow in numbers. Hindi pwedeng hindi lalago ang isang iglesia. Amen? Kaya yung pag-aaral natin, ito'y isang panawagan, ito'y isang utos. Makibahagi ka, maging engaged ka sa Panginoon. Amen? So meron tayong 5 pag-aaralan at itong 5 ito, 5 tao, 5 katangian na dapat nakikita sa isang mananampalataya. Hindi lang sa pastor, hindi lang sa leader, hindi lang sa teacher, kundi ito ay dapat nakikita at ipinamumuhay ng isang mananampalataya. Una ay engage authentic believers. Mga kabahaging tunay na mananampalataya. Pansinin nyo yung mga red, mga adjective yan. Ibig sabihin, katangian. Pang-uri ba yun, adjective? Natatandaan ko pa. Pag-adverb, pang-abay, o pang-uri. Yung mga pula, ibig sabihin, kasi maraming pwede magsabing mananampalataya. Pero yung totoo, hindi authentic, hindi tunay. Madaling tigiin yung mga panlabas. Dahil hindi naman natin kita yung laman ng isip niya, yung laman ng puso niya. Makikita ito sa pamagitan ng kilos, pananalita, at sa mga kung ano yung mangyayari sa buhay niya. So, yung isang engaged church, isang quality na meron yung mga kabahagi nito na mananampalataya, authentic faith. Amen? Tunay yung pananampalataya. Marami kasi darating, gusto lang magkusyoso, o kaya kasama lang natin dito dahil napilitan, o may benepisyo, pero hindi natin sila itataboy. Kasi kung magtutuloy-tuloy sila sa pagiging bahagi ng iglesia na to, darating ang tamang panahon na magiging tunay na mananampalatayanin sila. Amen? Ang sabi ng salita ng Diyos, ito'y pinag-aralan na natin noong makaraang linggo at pinag-aralan sa mga Bible study. Galatians 2:20. Ito yung nakikita sa isang authentic believer o tunay na mananampalataya. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Si Lord ang nabubuhay sa Kanya. Namamatay na yung dating niyang pagkatao. Namamatay na yung dating makasalanan. Amen? Sa Tagalog, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili
para sa akin. Kita si Kristo sa buhay mo. Sa pananalita mo, sa kilos mo, lumalabas yung relasyon mo sa Panginoong Jesus. Nakikita yung bunga ng Espiritu. Kasi kung itutuloy nyo pa yan, sa mga susunod, pagdating sa 22, sasabihin, 2:22 ba yun? O 5:22? Sa 5:22, sa aklat din ng Galatia, inisa-isa doon yung bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kabaitan, kahinahunan, ano pa ba? Oo, kabisado ko nga sa English, sa Tagalog. Ayun, basahin nyo na lang. Kindness, love, kindness, long-suffering, self-control, patient. Amen? So yan yung una. Ang engaged church may tunay na mga mananampalataya. Amen? Pangalawa, engaged, genuine disciples. Mga kabahaging tunay na alagad o pwedeng tunay na sumusunod o tunay na tagasunod ni Kristo. Pag sinabing genuine, sabi nga sa hirap at sa ginhawa, susunod ka sa Panginoon. Hindi ka tatalikod sa pananampalataya mo sa Kanya. Kasi may mga pagkakataon, panahon ng paghirap na, panahon na dumadaan ang iglesia sa matinding mga pagsubok, o may nakasamaan lang ng loob, iiwanan na ang kanyang iglesia. Amen? Tatalikod na sa pananampalataya. Yung tunay na tagasunod o tunay na alagad, nagpapatuloy. Nagpapatuloy hanggang sa wakas ng kanyang buhay dito sa lupa. Dahil parte ng dadaanan natin, may mga pagsubok, may mga paghihirap, may sakit, pero lahat ng yun baliwala. Ang tunay na mahalaga, nandun ka man sa mga sitwasyon na yun, patuloy kang magiging alagad at tagasunod ng Panginoon. Ayaw. Nangangailangan na rin ng kapalit. Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. So, patotoo yan. Ang lahat ng mananampalataya sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa utos ng Diyos. Mahirap man sundin, ayaw mo man sundin, dahil ang kaluluwa mo ay pinananahanan ng banal na Espiritu, susunod at gagawin mo. Amen? Sino ang sa inyo hindi nahirapan na magbigay ng pagpapatawad? May nagkasala sa inyo, matindi. Madali bang magpatawad? Agad-agad ba ibinigay mo yung pagpapatawad mo? Hindi, diba? Pero dahil, sabi ng Lord, forgive as I have also forgiven you. Dapat gawin natin. Kasi sabi, sumusunod. Sumusunod yung mga tunay na alagad. Kaya dapat maliwanag din sa atin kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos Ama.
Hindi lahat na nagsasabing may Kristo sila ay papuntang langit. Amen? Iyon ang katotohanan. Dahil ang kaparaanan para makarating sa langit ay iyon, si Jesus lang. At kung si Jesus ay nasa puso nila at nanampalataya sila sa ginawa ni Jesus, gagawin nila yung kalooban ng Diyos. Sahin natin sa Tagalog, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kasi yung mga susunod na talata dyan, ito'y sinabi sa mga Pariseo. Nang sinabi, naglingkod kami sa iyo, Panginoon. Nagpagaling kami ng mga may sakit. Araw-araw nagbibigay kami ng panalangin. Saan nakatungtong yung kanilang sinasabing kaligtasan? Sa kanilang mga ginawa. Amen? Wala tayong magagawa para sa sarili nating kaligtasan. Si Jesus lamang ang tinangkat ng Panginoong Diyos Ama para patawarin ang ating mga sala at ituring tayong mga anak. Amen? Kasi iyon yung nadiin sa atin eh. Na may parte tayo, may kailangan tayong gawin. Kailangan maging mabait, kailangan gumawa ng mga mabuti. Kailangan maging magpakumbaba. Saan nakapokus yun? Sa magagawa ng tao. Yung mga paggawa ng mabuti, pagmamahal sa kapwa, pagsunod, pagiging mapagpakumbaba, pagpapatawad, yung mga mabubuting gawain, yun ay bunga ng isang pusong binago na ng Panginoon. Amen? Ginagawa niya yun dahil binigyan na siya ng Diyos ng bagong puso, ng bagong pagkatao na sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa utos ng Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mabilis ba? Mamaya yung tatagal. Sorry, Kap. Number 3, engage dedicated church workers. Mga kabahaging dedikadong manggagawa sa iglesia. Amen? O pwede sabihin masigasig na manggagawa sa iglesia. Amen? Hindi ko kasi maisip yung kagabi. Pag sinabing dedicated, hindi panahon. Hindi kung kailan mo lang gusto. Saka ka maglilingkod. Araw-araw dapat ipinaglilingkod natin sa Lord. May ginagawa tayo para sa kanyang kaharian. Hindi tuwing linggo lang o tuwing kailan mo lang gusto. Bakit? Ano yung pwede mong gawing paglilingkod sa Diyos? Una, hindi dapat mawawala sa iyo yung pananalangin. Araw-araw o kung ilang beses kang mananalangin. Sa iba na kagawian 3 beses. 3 beses na nananalangin. Kaya bakit kaya naitali yun sa pagkain? Di ba 3 beses na kumakain ng tao? Minsan 5 pa. Ito, may in-between pa. Pero sa isang pamilya na, sabi nga dinidisiplina nila yung kanilang pagkain. Basic na yung 3. Sinubukan ko 2, pero sa ngayon hindi ko pa kaya. 2 lang. Magle-late breakfast ka, tapos late lunch. Yung late lunch mo, yun na rin yung dinner mo. Amen? Kasi nga, kailangan kong magbaba ng 5 kilos na timbang. Amen?
Samahan niyo ako. Rosel, Ate Rosie. 5 kilo. Yung manggagawa ng Panginoon yun, pananalangin. At sa pananalangin, kakausapin ka ng Diyos. Sino ang gagawan mo ng mabuti? Sino ang kakausapin mo? Ano ang gagawin mo? Kasi nagbibigay ng instruction ng Panginoon sa panahon ng pananalangin. Basic lang yun, solo-solo. Ano pa yung ginagawa ng dedicated church worker? Pag may mga programa sa iglesia, nandoon kasali. Amen? Pag nagtawag ng prayer and fasting, dapat nandun ka, kasali ka. Nakikibahagi ka. Kasi pag nagtawag ng prayer and fasting, utos yun ng Panginoon. Kasi yun yung panahon na iba. Iba ang pagkilos ng Panginoon, iba ang presensya na ipinaparamdam sa atin ng Panginoon. At sa mga activities, at meron kang personal na paglilingkod at meron ka din na paglilingkod na kasama yung mga kapwa mo mananampalataya. Amen? Amen? Kaya dapat kasali ka. Hindi mawawala ng gagawin para sa Lord. Amen? Sabi nga kung masipag kang mag-chat, mag-target ka lang ng isang tao isang araw. Hanggang hindi niya sinasabi na tigilan mo na yung pagpapadala mo ng Word of God, huwag kang titigil. Basahin mo niya ang hindi isang araw ang salita ng Diyos na ipinapadala mo sa taong yun, mangungusap sa kanyang puso at bubuksan ang kanyang espiritu. Amen? Marami tayong pwedeng gawin para sa Panginoon. In Colossians 3, verses 23 to 24, ito madalas natin ang basahin patungkol sa paglilingkod. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord you are serving. Amen? Ang pangunahing motibo ng paglilingkod mo ay hindi dahil may reward. Ginagawa mo yun dahil utos ng Diyos at gusto mong sumunod sa Diyos at dahil mahal mo ang Diyos. Lagi mong ibabalik. Kung ano man yung trabaho mo, Lord, nagtatrabaho ako para sa iyo. Kasi ito yung lagi kong sa 26 years ko sa GMA at sa 36 years ko na napagtatrabaho. Kasi may 10 years akong 6 and 4 na hindi ko sa GMA ipinagtrabaho. Sa 36 years ko na pagtatrabaho, yan ang pinangahawakan ko. Bakit? Kasi pagka nasa corporate world ka, daming stress, ang dami mong kausap na iba-ibang personalidad at hindi mo alam kung anong klaseng boss ang magiging boss mo. Amen? Kasi kung madali kang bibigay, lagi mo iisipin, kahit ang hirap sundin ang pinapagawa niya, kahit Mr. Asimo ang boss mo, alam niyo naman yung Mr. Asimo, maasim ang pag-uugali. Gagawin mo yung tama. Bakit? Dahil ang tunay na boss mo ay ang Panginoon. Amen? Hindi ka susuko. Tuloy lang. At patuloy mong pagbubutihin, gagawin yung pinakamaganda, the best, dahil para sa Lord. Yon. Lalo na kung mai-inject mo yung nakikita sa'yo, yung pagiging Kristiyano.
Sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inalaan niya para sa inyo. Mag-ipon tayo ng gantimpala. Kung maglilista ba kayo, ano na kaya yung nasa listahan nyo at ano na kaya yung nasa listahan ng Panginoon. Nasabi ko sa ibang pagtuturo, bawat isa sa atin may aklat na kung saan inililista ng Panginoon yung ginagawa natin sa buhay na ito. At babasahin ng Lord yung aklat na yun sa pagdating ng The Great White Throne Judgment. Yung pag sinasabing The Great White Throne Judgment para sa mananampalataya yun. Hindi ka huhusgahan na dahil papupuntahin ka ng impyerno. Iyon ay paghuhusga kung ang gawa mo dito sa lupa ay mananatili o masusunog. Amen? At yung pang-apat, engage active evangelist. Mga kabahaging aktibong evangelista. Ano ba yung evangelista? Lahat tayo evangelista o evangelist. Ang sinasabi ng evangelista, nagsishare ng Word of God, nagsishare ng mabuting balita. Na minsan nga, minsan nakakapag-Facebook din ako, browse lang, pag may konting oras. May mga, nakakakita ba kayo ng mga street evangelist? Minsan tatayo lang sila doon, may placard. Meron lang. Nakasulat lang yung John 3:16. Yun namang iba, lakad ng lakad, nasa airport, sinasabi, nagre-recite ng Word of God. At sinasabing si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas, tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Yung iba, umaakyat ng bus. Amen? Sabi ko, Lord, mukhang malapit ka nang dumating. Nagiging aktibo na yung mga anak mo sa paghahayag ng iyong ebanghelyo. Ang tanong ngayon, kailan ka huling nag-share ng mabuting balita? Nung isang taon, nung nakaraang buwan, nung isang linggo, kahapon, o kanina, bago ka pumasok dito. Hindi trabaho ng pastor lang yung paghahayag ng mabuting balita. Kaya in-encourage us, di ba? Panalangin natin, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Pag na-sharean mo, tumanggi, nagalit, tigil ka lang muna. Tapos pag inudyukan ka ulit ng banal na spirito, sharean mo ulit, magbanggit ka. Hindi naman kailangan marami kang alam. Isa o dalawang verse na panghahawakan mo lang, makakapaghayag ka na ng mabuting balita ng Panginoon. Sabi ko nga, John 3:16 at John 14:6. Pag-partnerin mo lang yun. At kung sasamahan mo pa sa Romans, na idinidiin doon yung kasalanan, the wages of sin is death. But God demonstrates His love toward us that while we were sinners, Jesus died for us. Nasa Romans 5 yan. Amen? Pumili ka lang, yung sa John o yung nasa Romans. Iyon lang. Kailangan, huwag kayong pumayag na maiwan isa sa miyembro ng pamilya ninyo. Masaya ka ba na ikaw lang umaakyat sa langit? Yung mga magulang mo hindi? Amen?
Yung mga kapatid mo, hindi. Yung mga tita-tito mo, hindi. Hindi ka dapat maging masaya na ikaw lang at hindi dapat na kampante ka na ikaw lang. Pagtapos na yung pamilya mo, lalabas ka na ngayon sa ibang tao. Amen? Kaya lang, nakakalungkot, mas nakakapaghalag tayo sa iba o sa hindi natin kilala kesa sa miyembro ng pamilya. Tama ba o mali? Tama. Bakit? Kasi may natatakot tayo na masira yung relasyon. Amen? Na pag nagalit sa'yo, sira na yung relasyon. Pero hindi nila alam, yung pananampalataya nila sa Panginoong Jesus, iyon ang mas bubuo ng relasyon. Amen? Lalo na kung magulang mo yan. Amen? Ang hirap. Pero kung close kayo sa magulang nyo, ibig sabihin meron kayong open communication, madali lang. Madali lang. Mag-share ng mabuting balita. Sabi nga para-paraan lang. Hindi naman agad na, pag hindi ka nanampalataya sa Panginoon, sa impyerno ka mapupunta. Hindi naman agad ganun. Sabi nga kwento-kwento muna at hahanap ka ng pagkakataon na maipasok mo sa pagkukwentuhan yung salita ng Diyos. Amen? Hindi naman parang hinusgahan mo na siya. Kaya hamon sa atin, dalhin natin yung salita ng Diyos. Ipahayag natin yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Laging si Jesus lang nakafocus lang sa Panginoong Jesus. In 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Diba? Preach the word, be prepared in season and out of season. At yung nasa dulo, with great patience and careful instruction. Bakit? Hindi ka makikipag-away. Pag hindi tinangkat ng kausap mo yung mabuting balita ng kaligtasan, hindi ka makikipag-away at makikipag-debate. Amen? Sabihin mo lang, tanggapin niya o hindi, sa kanya na yun. At huwag mong ikasama ng loob. Dahil hindi ikaw ang tinatanggihan niya. Si Kristo ang tinatanggihan niya. Amen? At sa paghahayag ng salita ng Diyos, ang sabi dito, careful instruction. Dapat malinaw na narinig mo sa banal na Espiritu na inuutusan kanya yung udyok na shareal ng tao. Amen? Kasi pag walang udyok ng banal na Espiritu, ay hindi pa siya bukas. Hindi pa siya bukas para tumanggap. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko maramdaman yung pag-udyok ng banal na Espiritu. The fact na tinatanggihan mo, ibig sabihin, ayaw mo lang sumunod. Amen? Nanyon nyo sa puso mo, kaya nga tinatanggihan mo Kaya maging handa tayo. Dahil ang dami lang nagpipreach, malapit na yung pagdating ng Panginoon. Pero tayo, ang una nating hinihintay ay yung rapture. Una tayo, susunduin muna tayo ni Lord. Uuwi muna tayong lahat sa presensya niya.
bago dumating yung paghuhusga sa mundo na to. Sa Tagalog, ipangalan mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mo, gawin iyan, napapanuhan man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Hindi lang to sa pastor. Kasi si Timothy ay pastor. Ito ay utos ni Pablo sa kanyang sulat. Ang lahat ng nakatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan ay inatasan ng Lord na magpahayag ng kanyang salita. Kaya nga ang tawag sa kanya, magandang balita o mabuting balita. Dahil sa ganda nito, hindi po pwedeng ikaw lang ang nakakaalam. I-trending natin si Lord. Ako'y natutuwa kasi yung 41st anniversary ng CCM, nag-trending sila. Mabanggit ko lang, doon ako nagsimulang mag-church nung ako'y nagtatrabaho sa Makati. Kasi doon sinimulan yung gawain ng church na yun. At yung pagsamba namin, sa CCP kami, sa PICC kami. Biruin mo, maliit na iglesia lang yun na nagsimula, pero rumerenta ng CCP. Nasa vision na ni Pastor Peter Tanchi, nalalaki yung kanilang iglesia. Pagkatapos sa CCP, nalipat kami ng Valle Verde Country Club. Tapos, nag-stop na ako doon. Sabi ko, inedyokan ako ng Lord. Sumama ka sa pamilya mo. Kaya, nasama sa Hagunoy, at medyo malayo doon sa Hagunoy, dito sa Malolos. Amen? At nasan tayo ngayon? Meron na tayong sariling kongregasyon. Amen? Trending natin si Lord. Sabi ko, wala man akong parte na sa kanila ngayon. Pero bilang naging kabahagi dati at naging parte ng Universal Church, nandun yung kagalakan sa puso mo sa ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? May sarili silang malaking compound, malaking building sa C5. Tayo rin, may sarili tayong building, 2-story building. Amen? Sabi ko, Lord, 3 taon pa kami pero may building na rin kami. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Dahil sinusunod natin yung utos ng Panginoon. Dahil marami kang dadalhin dito si Lord. At bubuuin niya ang bawat pamilya. At number 5, engage deeper truth seekers. Mga kabahaging naghahanap ng katotohanan. O pinapalalim pa natin yung kaalaman natin tungkol sa salita ng Diyos. Hindi lang dapat pastor nag-aaral. Hindi lang mga teachers, mga Sunday school teachers ang mag-aaral. Lahat tayo nag-aaral. Sa pakikinig ninyo, nag-aaral kayo. Pinagbubulayan ninyo. Isinasa isip ninyo kung ano yung sinasabi. Dapat sinecheck ninyo yung itinuturo dito sa pulpito at sa Bible study. Amen? Paano kung mali na ang itinuturo dito? Ibig sabihin, wala nang magkukorek. Meron tayong responsibilidad na magpalalim sa salita ng Diyos. Personal mong maranasan ng mas malalim yung salita ng Diyos. At personal na nagpapalalim ka sa relasyon mo sa Panginoong Jesus. Bakit kailangan natin ng mga katotohanan?
para hindi ka mamali. Para pag dumating yung mali, titingnan mo yan sa salamin ng katotohanan. Amen? Malalaman mo lang ang mali, na mali dahil alam mo kung ano yung totoo. Amen? Ako pagka nakikinig ako nung dating taga-upo lang ako, pag pinarinig akong word na sinabi na hindi ako pamilyar, maski yung mga English word vocabulary, para maintindihan ko, chinecheck ko na agad. O kaya pag may narinig ako na nabagabag ang aking puso, kailangan ko siyang balikan kung tama ba o hindi. Kaya challenge sa ating lahat, magpalalim tayo sa kaunawaan, sa katotohanan, sa salita ng Panginoon. Amen? Kasi minsan pag biglang basa ka, hindi mo tinignan yung kabuuan, mamamali ka ng pag-unawa. Pag maling pag-unawa, maling pag-aplikasyon sa buhay. Pag mali ang alam mo, mali ang gawa mo. Amen? Ano ba yung sample ng pagluluto? Example ko si Inang kasi that anniversary naman niya. Hindi siya marunong magluto. Pero gusto niya magluto. Nagluto siya ng beans. Pinagmamalaki niya. At yun, hindi namin makalimutang magkakapatid. Magpapasko noon, nagluto siya ng beans. Hindi lumambot ang beans. Nasayang yung beans, nasayang ang asukal, nasayang yung gatas, hindi nakain. Bakit? Hindi mo pala alam paano lutuin. Dapat inalaman mo muna bago gawin. Kaya dapat, para maging tama yung gagawin mo, alamin mo kung paano magiging tama. Bakit nga ba mali yung luto niya? Sabay-sabay niyang nilagay yung tubig, yung beans, yung asukal. Sabay-sabay niyang pinakuluan. Ay, yun, hindi ko rin alam kasi hindi ako nagluluto ng Amen? Ako ngayon nag-aaral magluto sa pamamagitan ng YouTube. Pag may gusto ako, di ba, napanood ko, susubukan ko. Pero bakit pag pinapanood mo, ang daling gawin, pero pag ginawa mo, parang hindi masarap. Sabi ko nga unti-unti Lord, unti-unti. Pero huwag niyo akong paglutuin ng pangmaramihan. Ang kaya ko lang lutuin pag isang tao, dalawang tao. Kasi pag niluto ako, good for two. Kakainin ko muna yung isang serving, yung isang serving itatabi ko sa red. Reserve. So, kailangan maging masipag tayo sa pag-alam ng katotohanan. Hindi katulad ng sa mundo natin ngayon, lalo na sa politics, hindi mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo. Magsasalita yung presidente, itong sasabihin. Magsasalita yung vice-presidente, itong sasabihin. Hindi mo na alam kung sino papaniwalaan mo. Pagka may mga palitang gano'n, sinasambit ko na lang, ano man Lord ang katotohanan, ang mahalaga, alam mo yun. Alam mo kung sino yung nangungurakot at alam mo kung sino yung matuwid. Amen? Ay dapat maging masipag tayo sa pag-alam at pag-aaral ng mga katotohanan. In Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who currently handles the word of truth. Ayan no? Utos yan. Currently
Pag sinabing currently, present time, ngayon. Hindi kahapon, hindi noong isang taon. Ibig sabihin, currently, we are correctly sharing and handling the word of truth. Mahalaga yung tama. Kasi kung naituro ay mali, nagtangay ka pa sa kamalian. Amen? Katulad ng impormasyon na Pasig ba yun o sa, hindi ko matandaan kung saang city, na magbibigay ng ayuda. Dumagsa ang tao, hindi ko na lang ma-recall. Dumagsa ang tao. Hindi pala totoo. Amen? Ilang oras na pumila doon at naipon yung mga tao. Wala naman pala. Amen? Kaya dapat, sabi nga ni Kuya Kim, mahalaga ang may alam. Hindi lang may alam, kundi tama ang alam. Amen? Kasi ang tao, dahil sa hirap ng buhay, pag sinabing mamimigay doon ng bigas, mamimigay doon ng ayuda, takbo na agad. Tapos may isa naman, mamimigay din ng ayuda, hindi niya narinig na may ticket pala, may stand. So mali din ang impormasyon. Pumunta-punta doon, ang tagal po nila, umuwi ng walang dala. Kasi yun lang may ticket o stamp ang makakatanggap. Amen? So mahalaga na ang bawat araw natin, tumatayo tayo sa katotohanan at nag-aaral tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa Tagalog, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. Kung tama ang ginagawa mo para sa Panginoon, wala kang ikakahiya. Yung paghahayag ba ng salita ng Diyos, nakakahiya? Hindi, di ba? Kaya dapat magkwento tayo patungkol sa Panginoong Jesus at sa kanyang mabuting balita. Pag tama, lahat ng gagawin mo'y tama, hindi ka kailanman mapapahiya. Amen? At itataas ka pa ng Panginoon sa tamang kapanahunan. Balikan natin yung ating inaral. Sabi dito, bakit engaged church? Pag hiwa-hiwalayan, ang tawag dyan, disengaged. Amen? Pero, pag iyan ay nagtugtong-bugtong, ang tawag dyan, engaged. Kaya kabahagi ka, kasama ka, kaparte ka. At nakikita yung pagiging engaged church sa mga katangian na dapat meron sa loob ng iglesia at katangian ng mga mananampalataya. Una, nandoon yung mga authentic believers, mga tunay na mananampalataya. Meron mang masingit na pailan-ilan, sabi nga may tupa, may masisingit na kambing, may masingit man, kung iyan ay pinili ng Diyos, darating din na magiging tupa yan. Pangalawa, genuine disciples. Tunay na mga alagad. Mga alagad na sumusunod sa Diyos. Pangatlo, dedicated church workers. Mga masigasig o dedikadong manggagawa. Marami tayong pwedeng ipaglingkod sa ating iglesia. Hayag man,
o hindi hayag. Pang-apat, active evangelist. Tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mabuting balita. Tuloy-tuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Panglima, syempre, deeper truth seekers. Naghahanap palagi ng katotohanan. Hinahanap palagi yung pinaka-mensahe ng Diyos sa kanyang salita. Amen? At dito na ako magtatapos. Ang sabi dito sa Hebrews 3:6, but Christ, as the Son, is in charge of God's entire house. And we are God's house. If we keep our courage and remain confident in our hope in Christ. Bakit malakas ang loob ko sa pagdideklara ng gagawin ng Diyos? Dahil si Kristo yung in charge, hindi ako. Ako'y vessel lang. Yung mga lingkod niya, tayo yung mga ano ba vessel sa Tagalog? Sisidlan. Channel. Tayo yung mga sisidlan lang. Tayo yung kaparaanan, instrumento lang. Amen? Kaya pinanghahawakan natin na magtutuloy-tuloy ang iglesia na to dahil ito yung kanyang tahanan. At siya ang in charge sa bahay na ito. Subalit, si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Hindi natin dapat ikahaya ang ating pananampalataya at hindi natin dapat ikahiya yung lahat ng gagawin natin para sa Diyos. Sabi nga may mga pagkakataon na kahit mananampalataya ka, may dadaanan kang matinding pagsubok. At dahil sa pagsubok na yun, may persecution. Ano yung persecution? Pag-uusig. Wala yung Pilipino. Tatanggap ka ng mga salita sa paligid. O mismo ikaw, minsan parang pakiramdam mo na, ba't ganun, kinalimutan na ba ako ng Diyos? Hindi yata ako talaga mananampalataya. Bakit hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin ko? Bakit nandito ako sa ganitong paghihirap? Iyon ang tawag sa pananampalataya. Ano man ang sitwasyon, mabuti mahirap, hahawa ka, magtitiwala ka sa iyong Diyos. At darating ang panahon, yung pinagdaanan mo na yun, gagamitin ng Diyos para maging patotoo para sa iba. Dahil pag inalis ka na ng Diyos sa sitwasyon mo na yun, ito ay papatotohanan na buhay ang Diyos, na ang Diyos ay tapat, at ang Diyos ay kumikilos para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Amen? Amen? Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po, Lord. God bless you. Sige po, habang pinapamahagi yung elemento ng communion, aawi tayo sa Panginoon.